nagbabalik ang champion at champion sa hapon na NBN Sports. At ano nga ba itong magaganap na second ISKF Karate Cup? Yan pong ating aalamin with the Deputy Secretary General ng Philippine Karate-Do Federation, Mr. Raymond Lee Reyes. Mabuhay, Sir Raymond. Good afternoon, ma'am. Magandang hapon po sa inyo lahat. At kasama din natin ang Treasurer ng PKF, si Mr. Romel Raimundo. Good afternoon sa lahat. At syempre ang ating, kumbaga, isuking na rin dito ang head coach ng ating National Karate-Do team, Sir David Lay. Mabuhay, Sir David. Welcome back. Yes, thank you. Good afternoon sa inyo lahat. And also with us, ang Secretary General ng International Shotokan Karate Federation, Super Perez. Hi, Super. Hi, good afternoon, Sam. Okay, ano po ba itong magaganap nating second ISKF Karate Cup? I think si Super dapat na mag-explain yan. Yung second Okazaki Cup, nagsimula to last year. Dinala namin si Sensei Okazaki dito. In honor of him, nagsimula kami nung Okazaki Cup, which is a karate competition. This year, dahil na-establish na namin yung ISKF dito sa Pilipinas, so recognized na kami worldwide as an ISKF country, gumawa kami ng mga imbitasyon sa iba-ibang country na malapit sa Pilipinas na mag-participate sila. So ngayon, ang mga ilan-ilang mga bansa magpapadala ng delegation para mag-compete sa bansa natin. Ano po ba itong Shotokan from Karate-Do? Ano bang pagkakaiba niyan? Is it the same thing? Ano po ba, Sir David? Yeah, karate actually has many styles. Actually, it has around 50 to 60 minor styles. Tapos there's four main styles of karate, and the most popular is Shotokan. Shotokan. Yes, it was Shotokan kasi it was founded by Master Gijin Funakoshi. And nung Master Funakoshi kasi loves to write Japanese calligraphy, tapos gumagawa siya ng poems. And he signs those, yung mga works niya by writing Shoto. Kasi ibig sabihin Shoto kasi it means pine waves. Kasi mahilig siya sa nature eh. Lumalakad siya sa Okinawa during that time, and then ang gusto lang niya talaga mag-relax, marinig ng yung tunog ng hangin dumadaan sa puno ng pines, ganon. So sinign niya as Shoto ang pangalan niya. So Shotokan is a coin termed by students when they want to, of course, alam sa publiko na meron sila ibang style. So ginamit nila yung pen name niya, Shoto, and yung kan means training hall in Japanese. So yung Shotokan, yun ang ibig sabihin. Yun ang most popular style in the world actually. Kamusta naman po itong style na to sa Pilipinas? Gaano po ba siya ka-prevalent sa atin? Sir Raymond? Actually, yung style na to, sa Pilipinas, marami rin nagpa-practice nito. Almost 50% ng nagkakarate is most likely Shotokan ng style nila. Pero Sir Romel, paano po ba natin siya na-differentiate from yung nakikita natin? Siyempre, familiar tayo kung ano yung nakikita lang sa TV. Yung sa SEA Games, ano po ba yung pagkakaiba nito? Actually, yung Shotokan, gaya nga sinabi ni Sir David, isang style yan ng karate na yung mga forms, mayroong mga variation yan eh. So, parang more kata din, yes. Sa mga kata na didetermine yung Shotokan, yung Shitoryu, yung Wadoryu, mga ganun. Pero hindi ito, sir, yung inilalaban natin sa SEA Games? O it's the same thing? Yes, sir. Actually, Shotokan is one of the favorite styles also being played in WKF, in SEA Games, in Asian Games. Yun po. Kasama rin po dito, ibang styles like Shitoryu and Gojuryu sa forms competition. But let's go back to ito nga pong second ISKF Karate Cup. First time natin itong i-host under the new leadership ng PKF. Tama po, Yeah. Sir Raymond? Yeah, actually under Sir Gotenkok, Sir Gotenkok is very supportive dito sa aming mga programa sa karate, binibigyan niya sa amin yung mga dapat tulong, yung mga atleta namin. Itong international event na to, malaking tulong din sa pagtaas ng karate sa Pilipinas. Sir Romel, kamusta naman with si Sir GT King and also si Mr. Joey Romasanta, part of the team? Yeah, actually, napaka-supportive nila sa amin, sa Federation, for the whole General Assembly nationwide. So, ang sa, yung mga programa ng Federation before, itinutuloy lang din namin ngayon at mas pinatataas pa namin yung mga level ng mga competitions. Gaano po ba kalaki itong Okazaki Cup na ito? Super. Gaano kalaki siya talaga? Gaano karami ang sasali? Gaano kabigat ang kompetisyon? Kung pag-uusapan natin yung nangyari last February,
meron tayong mga 300 participants. Galing pa lang sa Pilipinas yon. Yung mga club ng Pilipinas, simula Mindanao hanggang Luzon, nag-participate. Mga 300 participants ang dumating. This year, since mas established na kami, we're expecting mga ganon din kadami from the Philippines. And from Iran, there's 28 delegates coming in to the country. From India, there's about a dozen. Yung Singapore, magpapadala nila yung SEA Games team nila. Wow. So, speaking of, kung yun ang pag-uusapan natin, gaano kabigat, kung SEA Games team ang papadala nila, isipin nyo na lang kung gaano katindi yung competition. Pero Sir David, kamusta naman yung team natin na ilalaban dyan sa Karate Cup na yan? Kasing tindi din ba ng mga makakasagupa? Pinaghahanda ho rin namin sila. Ako lalo na. I don't want, of course, the Philippines to be the underdog. Siyempre. Kaya pinapasali ko rin sila. And also, it's also a good way of having them have a tune-up fight before they play in Hong Kong on March. And also in the Asian Asian martial arts games sa April. Magandang tune-up fight na ho nila nito. Pero sir, sino po ba yung mga makikita nating lalaban for the Philippines? Mga datihang bang muka o mga medyo fresh faces ang ating makikita? We have actually 7 people coming from yung bago namin training pool. So, lalaro rin yun. So, kung baga sa fresh faces, sila yon. And then the others are the usual faces that we had in the Southeast Asian Games yung last Ratchashima sa Thailand po. Pero sir, pag sinabing karate kasi, ang mga kilala talaga ng mga Pinoy, eto, I'm sure kilala nyo rin ito, Gretchen Malalad sa si Marna Pabillore. Are we going to see them still or medyo retired na itong mga ito, may iba nang ginagawa? I don't think Gretchen will be competing. She's retired because of her busy din eh. Medyo busy din ho siya. Marna Pabillore will be playing also in this tournament. At meron na bang mga ka-level ni na Marna at ni Gretchen dyan? Meron pa ako kami niluluto. Niluluto? Masarap kaya ang pagkakaluto mo doon, coach? Gaano po ba yung iba namang mga teams, no? You mentioned nga Iran and India and then Singapore. Sino ba talaga dyan yung paghahandaan natin?